Everything's going to be okay, Jen. Pumikit siya at isiniksik ang mukha sa balikat ni Dustin. They just made love that morning. Like every morning, since they got together. For her, it was the best way to start her day. Alam ko, hindi mo kailangang tumira sa kanila kung ayaw mo. Walang makakapilit sa'yong gawin ang bagay na hindi mo gusto. Parang hindi pa lang ako komportable sa kanila ngayon. Hinagka ni Dustin ang kanyang balikat. Want to take a day off? We can visit the kids in the old man's house. Hindi ka papasok? I can bring work with me to the main house. Hindi pwede, nakakahiya kay Ma'am Cleo. Pang-4 na araw ko lang ngayon sa trabaho tapos absent agad ako. You don't need that. Kailangan ko yun. Hindi ako pwedeng dumepende ng sobra sa'yo. At, what? Bumuntong hininga ang dalaga at lalong pinagbuhol ang kanilang mga binti sa ilalim ng kumot. Magaspang ang balahibo nito sa binti at binubuhay nun ang kuryente sa kanyang katawan. Pero hindi niya pinansin. Paano nga palang lahat ng ginastos mo sa akin? Kung surprise yung pagpapadala mo sa akin kay... Tila ba to sa kanyang lalamunan ng salita? Lumunok si Jen at sinubukan ulit. Kay Papa kagabi. Ibig sabihin lahat ng ginastos mo hindi niya alam? Paano yun? Babayaran ba niya yun? Yung tuition fee, yung... Don't worry about those things. He could pay for those, but he doesn't have to. We're together now, Jen. I intend to... Hindi. Si Papa pa rin dapat ang magbayad nun. Responsibilidad niya yun. Siguraduhin mong babayaran niya yun, okay? Okay. Pakiramdam niya ay sumang-ayon lang ito para hindi siya magalit. Kakausapin din naman niya si Congressman para siguruhing babayaran nito ang binata. Tumunog ang cellphone ni Dustin. Doc? Naging alerto siya. Parang pagsikat ng araw ang paggapang ng liwanag sa mukha ng binata. God, thank you. I'll be there in 20 minutes. Anong nangyari? The old man woke up. Sasama ako. Mabuting, wag na muna, Jen. Pakiramdam niya tinalikuran siya nito sa napakaraming aspeto. Naalala ni Jen ang pagtatalo nila ni Melissa sa kusina ng Syoong mansyon. Naalala niya mga sinabi nito. Nag-init ang mga mata niya at tila may dumadagang tison sa kanyang dibdib. Bakit ba ayaw mo akong isama kapag bumibisita ka doon? That's not true. What are you talking about? Bumibisita ka sa hospital ng halos 5 beses sa isang linggo. Pero kahit kailan di mo ako sinama. That's because you're busy with school and other stuff. I didn't want to bother you. Alam mong hindi totoo yan. I don't want to depress you. Seeing the old man connected to dozen tubes isn't pretty sight. There's no other reason. Eh ngayon, bakit ngayon ayaw mo pa rin ako isama? What is this all about, Jen? What are you getting at? Ayaw mong makita ko siya. Sa kung anong dahilan, ayaw mo rin makita niya ako. Naiilang kang pag-usapan siya sa akin. Bakit? Bakit parang kailangan gamitan ka ng pliers para lang magkwento ka tungkol sa kanya? Kailan ko ginawa yun? I talked to you about him too. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan ikwento ko ang bawat detalye ng buhay ko sa'yo, di ba? Pasensya na. Jen, pumulupot ang bisig ni Dustin payakap sa kanya. I'm sorry, I didn't mean it that way. Please. Mainit ang katawan nito at doon lang niya naramdamang malamig pala siya. Okay lang, pasensya na rin. Naintindihan ko naman. Kagigising lang ni Sir at siguradong madali pa siyang mapapagod. Siguradong gusto siyang makita ng lahat sa mansyon. Tama lang na huwag muna ako pumunta dahil hindi ko rin naman talaga siya mabibisita. Okay lang. Di ako nagtatampo. Hindi rin ako nag-iisip na parang hindi ako bahagi ng pamilya niyo. Hindi, Dustin, hindi talaga. Alam ko namang hindi ganun yun. Pasensya na kung parang pinalaki ko yung issue. Tensyonado lang siguro ako dahil kagabi. Pinisil nito ang kanyang balikat at hinagkan siya sa batok. Talagang nag-aalala ito sa kanya. Thank you. Tumango si Jen at pinagbuhol ang kanilang mga daliri, saka ito hinila papunta sa silid. Hi, Jen. Hi, Melissa. Sinulyapan niya ang relo sa braso at nakitang 5 minuto na lang, 12:00 na ng tanghali. Bumukas ang salaming pinto ng bookstore at napalipad doon ang tingin niya. Good morning. Ngumiti ang chinitang dalaga sa kanya. Good morning, Jen. Mag-out ka na. Ilalagay ko lang tong gamit ko sa locker room. Tumango siya at tinabi ang librong binabasa sa may cash register. Sabay na tayo mag-lunch. Untag ng kaibigan ni Dustin. Sige. Akala ko ba magla-lunch tayo? Bakit papunta tayo sa opisina ni Dustin?
Oh, naisip ko kasing surpresahin natin si Dustin sa opisina niya para sabay-sabay tayo mag-lunch. I'm sure he'd love that. Wala nang mamasama sa sinabi nito pero tila may gumagapang na mga alupihan sa tiyan ni Jen. Maaliwala sa mukha ni Melissa at tila nagliliwanag sa suot nitong puting kamiseta. Ngayon lang ito naging ganito kainit sa kanya. Baka naman busy siya, tawagan muna natin. No, it's okay. Natanong ko na yung assistant niya. Ano pa ba ang masasabi niya? Agad siyang tumango at ibinaling ang titig sa labas. Pumarada sila sa gilid ng gusali ng opisina ng mga syoong. Naroon ang Ford ni Dustin at ilang pang mga sasakyan. Halika na! Lumabas si Melissa sa kotse at sumunod siya rito. Nginitian sila ng gwardya at ng ilang mga empleyadong nakasalubong nila sa lobby. Pumasok sila sa elevator. 10 palapag ang gusali, pero ang ika-9 at ika-10 palapag ang sakop ng Shyong Holdings. Yung ibang mga palapag pinaparenta nito sa ibang kumpanya at negosyo. Nagising na si Tantang Greg, alam mo ba? Untag ng babae habang nakatitig sa pag-ilaw ng mga numero sa operating panel. Oo, sinabi ni Dustin. He's doing well. Andun kami lahat kanina. Mabuti okay na siya. Sana tuloy-tuloy na. We hope so too. He's happy with some news Dustin gave him this morning. It looks like he's really excited to recover fully so he could go home as soon as possible. Tumango rin si Jen. Hindi alam ko anong pwedeng sabihin. Nakita na kayo ni Congressman Mondragon kagabi? Dumiin ang kanyang mga daliri sa kanyang braso. Oo. Good, I'm happy for you. Everything's going really great now. Nagkita na kayo na papa mo. Nagising si Tanda Greg. Maayos na rin si Dustin ang problema sa lupa. Isa na lang ang problema. Bumukas ang elevator sa ika-10 palapag sa opisina ni Dustin. Ngumiti sa kanya si Melissa at hinawakan siya sa braso sa kanilang paglabas. Hindi niya alam kung bakit pero tila hinihila siya nito sa isang bangin. Wala nang empleyado sa palapag na yon at dumiretso sila sa opisina ng nobyo. Habang palapit sila ng palapit, nahablot ng kanyang pandinig ang ilang mga boses. Doon niya napansing bahagyang nakaawang ang pinto ng opisina ni Dustin. Paano kung sabihin kong nagbago ang isip ko? Hindi ko ibabalik ang titulo ng mga Shyong State at sasabihin ko na lang kay Jen ang mga panluloko mo. Hindi na siya ulit nakahakbang nang marinig ang boses na yon. Kagabi lang niya narinig ang boses ng lalaki pero agad niya itong nakilala. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung kanino siya maniniwala. Hindi siya pwedeng magkamali kung kanino ang pangalawang boses. Pero tila napakalamig nun. Napakatigas. Napakalayo sa boses ng lalaking umaalis sa kanya tuwing binabangungot siya. I'm her father. What makes you think I save her? Ako ang kasama niya nitong nakaraang mga linggo nung kailangan niya ng masasandalan. Tingin mo, madaling kalimutan yun? I can tell her anything and she will believe me. She indebted to me. You can tell her the whole truth, and she won't believe you. Want to try it? Pagak na tumawa ang lalaking nakabuntis sa mama ni Jen. I never thought you had it in you. You've always been Greg's good boy. But look at you now, manipulating a helpless woman just to get what you want. Hindi ka ba kinikilabutan? You use her weakness just to get. Tigilan mo na yan. We both know you will sign this contract. I will pay the original debt, and you will give us back the land title of Shyong State. I'm at the end of my patience here. In the first place, you're the one who took advantage of a helpless woman. You intentionally lured and pressured Aunt Rosanna to sign those promissory notes and even push her to forge the old man's signature to use the Shyong State as collateral. Ha? Pinilit ko ba siyang magsugal? Kasalanan ko ba kung wala na siyang pera at kailangan niyang magnakaw sa mismong tatay niya para hindi siya makulong? Binayaran namin sa iyo ang utang niya, pero ang Shyong State ang pinipilit mo. At nakuha ko. At ibabalik mo. Ayaw ninyang makinig pero hindi makagalaw si Jen. Para siyang nanonood ng banggaan ng 2 tren at kahit gusto niyang umiwas ng tingin ay hindi niya magawa. You should even thank me. Hindi ka ba nagpapasalamat? At ako nakakita kay Jen? Kama si Bianca. Kung iba nakakuha sa kanya at nakaalam ng buhay niya, hindi ka na makakabangon sa skandalo. Nakikita ko ng title ng balita. Anak na iniwan ni Congressman Mondragon. Nabuhay na parang daga sa loob ng 26 na taon. Nakikita mo ba kung paano kapag pepyestahan ng media?
kapag nalaman nila ang mga dinanas ni Jen? Kung makikita nila kung gaano kabaho at kadumi ang lugar na nilakihan niya habang ikaw nagpapakasasa sa mga ninakaw mong pera. Her whole life was a series of miserable and pathetic events. Pwedeng gawa ng maalaala mo kaya episode. Nakakaawa siya nang matagpuan ko siya, Congressman. If you don't want the whole Philippines to find out kung gaano nakakaawa ang buhay niya, do us a favor and sign these documents. And remember this, I can turn her against you. Malapit ang eleksyon. Marami pang nakapending na kaso sa'yo. Mag-isip ka ng tama. You! Hindi lang ako masisira kapag ginawa mo yan. Guguluhin mo rin si Jen. Huwag mo nang intindihin yon. Matagal mo na siyang inabando na. Kaya masyado nang huli para magpakita ka pa ng pag-alala ngayon. Hinila siya palayo roon ni Melissa nang hindi niya mapigil ang paglabas ng iyak. Nanlabo ang kanyang mga mata at tinutok ni Jen ng kamay ang bibig niya. Hinila siya ng babae papasok sa elevator at pinindot ang ground floor. Now you know, Jen, this was your father's fault. Kung may dapat sisihin dito, ang tatay mo yun. Umiiyak siyang tumitig sa babae. Walang panguuyam sa mukha nito, walang pagyayabang na nakuha na nito ang gusto. God, kahit si Melissa ay naawa sa kanya. Ganun ba ang lahat ng mga ito sa kanya? Alam ba ng lahat ang mga bagay na ito? Kaya ba mabait silang lahat sa kanya sa mansyon? Kaya ba ganun sa kanya si Auntie Rosana? Dahil alam nitong ginagamit siya ng binata para sa kapakanan nila. Bumukas ang elevator at tumakbo siya palabas. Jen! Bitawan mo ako! Sinampal niya ang babae at saka tumakbo palabas ng gusali. Nakamamangha na nagawang kumalma ni Jen sa kabila ng lahat ng nalaman niya. Nang makalabas siya ng gusali, isang himala na hindi siya nasagasaan. Nakakita siya ng isang eskinita at sumalampak siya roon para iiyak ang lahat ng kanyang luha. Tila binibiyak ang dibdib niya at tila may bubog ang hangin kanyang hinihinga. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Dustin sa kanyang isipan. Tinakpan niya ang tainga at impit siyang sumigaw. Pero hindi niya mabura ang boses nito. Hanggang sa may mga batang lalaking tumapik sa kanya. Ate, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Lalo siyang napahagulhol. Lalong nataranta ang bata at sumigaw ng tulong. Pero umiiyak siyang umiling para pigilan ito. Doon niya pinilit ang sariling kumalma. Okay lang ako. Hindi ko okay, ate. Sandali. Please, huwag ka nang humingi ng tulong. Umiiyak niyang ginamit ang kwelyo ng damit para pahirin ang luha niya. Niyakap ni Jen ang mga binti at sinubsob ang mukha sa kanyang tuhod. Gusto pa rin niyang humikbi pero pinigil niya ang sarili. Kailangan niyang tumigil, kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang tumigil sa pagiging miserable at pathetic. Nilunok niya ang isa pang hikbi na nagbabadyang kumawala. Namamaga ang mga matang itinaas niya ang titig sa bata. Mga 8 taong gulang na ito. Kasing edad ni Carly. Muling umapaw ang luha nang maalala niya ang bata. Sigurado siya, sa susunod na mga oras ng buhay niya, lahat ng bagay sa paligid ay magpapaalala sa kanya ng binata. At lagi siyang iiyak dahil doon. Alam mo ba kung may opisina dito sa bayan si Congressman Mondragon? Oo, security guard din ang kuya ko. Parang gusto niyang mapait ng umiti. Sa lahat ng kamalasan sa buhay ng dalaga, sinwerte naman siya sa minutong yun. Sa lahat na nakakita sa kanya, yung pang isang batang may kinalaman sa taong gusto niyang makita. Pwedeng ituro mo? Sige, malapit lang naman dito yun. Magta-tricycle tayo, ate. Nanginginig at sinisinok siyang tumayo habang nakasandal sa pader. Umiiyak niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Alam na ni Jen ang gagawin. Kailangan niyang itigil ang pag-iyak at putulin ang paghihinakit. Walang magagawa yun. Kailangan niyang umusad. Mas mabilis, mas mabuti. Saka na lang siya iiyak ulit kapag siya na lang ulit mag-isa. Muntikan na silang hindi papasukin ng security guard na kuya ng bata sa gusali kung hindi pa sila nakita ni Bianca nang pabalik ito galing lunch. Ay baka pinagtabuyan na sila ng lalaki. Hindi ito masisi ni Jen. Mukha siyang miserable at pathetic. Namamaga ang mga mata niya, magulo ang buhok at madumi ang damit dahil sa pagsalampak niya si Eskinita. Jen, is that you? What happened? Umiiyak niyang tinitigan ng babae. Si Congressman.
Gusto ko siya makausap. Tumango ito at hinawakan siya sa likod para papasukin sa loob. Hinawakan niya sa ulo ang bata at nagpasalamat. Wala si Daddy, may business meeting sila ni Dustin. Nanginginig siyang umupo sa isang couch. Alam na niya yon. Ihintayin ko siya. Anong nangyari? Tumunog ang intercom sa mesa ng babae. Pinindot nito yon at pabalang na sumagot. Yes? Ma'am, nakabalik na po si Congressman. Muling umahon ng pait, sakit at galit sa kanyang sikmura. Thank you, tell him... Jen is in my office. Yes, ma'am. What happened, Jen? May sasabihin lang ako kay Congressman. Daddy, dapat tawagin mo rin siyang Daddy. Umiling siya, hindi niya ito Daddy. Hindi sapat na ito ang lalaking nakabuntis sa mama niya para maging isa itong ama. Bumukas ang pinto at bumalatay ang gulat sa mukha ng Congressman nang makita ang itsura niya. Jen, what happened to you? Malalaking hakbang itong lumapit sa kanya. Ano ang nangyari sa kanya? Gusto niyang sumigaw at isumbat dito na ito. Ito na nang iwan sa kanya ang nangyari sa kanya. Pero kinagat niya ang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Ayaw na niyang alagaan pa yon. Ayaw na niyang isipin pa ang mga yon. Hindi na ngayon. Binalik mo na ba ang Shong Estate sa kanila? Natigilan ito. Halatang hindi yun inaasahang marinig. Child, what are you talking? Narinig ko kayo ni Dustin kanina. Alam ko na lahat. Napatikom ito. Binalingan nito si Bianca. Leave us. Why? I want to know. Leave us. Bumakas ang galit sa mukha ng babae at sa likod ng isip niya na pagtanto ni Jen na hindi rin puros rosas ang mundo ng mga anak ng Mondragon. Sa lahat ng nalaman niya tungkol sa lalaking ito, hindi na siya nagtaka pa. Muli siyang hinarap ni Congressman Mondragon. Ngayong alam mo ng bastardo si Dustin. Oo, pareho kayo. Ibinalik niyo na ba ang lupa sa mga Shoong? Jen, ibinalik niyo na ba ang lupa ng mga Shoong? Halos sumigaw siya. Yes. Binayaran na ni Dustin ang utang ni Shoong sa Soltera Casino? Yes. Tumango siya, pumikit at humugot ng hangin. Kailangan ko ng pera. Malakas itong tumawa. Sinasabi ko na nga ba? Wala akong pakialam sa iniisip niyo. Kailangan bayaran niyo lahat ng ginastos ni Dustin sa akin. Responsibilidad mo yan bilang lalaki nakabuntis sa mama ko. Yun lang ang hinihingi ko. Bigyan mo lang ako ng pamasahe palis dito at ng pera para makapag-down ng upa sa isang maliit na kwarto. Tulungan niyo kong makuha ang mga records ko sa school dito. Yun lang. Yun lang ang hinihingi ko. Hindi na ako magpapakita dito. Hindi ako lalapit sa media. Hindi ko sasabihin na anak mo ako kahit kanino. Walang makakaalam na kahit na sino. At gusto mong maniwala ako dyan? Nakikiusap ako. Alam kong wala kayong pakialam sa akin at sa buhay ko. Isipin niyo na lang na tumutulong kayo sa isang taong nangangailangan. Congressman kayo, di ba? May pondo para sa pagtulong sa mga mahihirap, di ba? Kung gusto niyo, gagawa pa ako ng letter para formal na humingi ng tulong. Di ba yung ibang nagpapaaral ng mga bata? Isipin mo na lang na ganun to. Ito lang ang hinihingi ko. Kaya utang na loob, pagbigyan niyo na ako. Hindi niya mapigil ang pag-iyak. Kailan ba siya titigil sa pag-iyak? Bakit ba hindi pa maubos ang kanyang luha? You have to make sure no one will find out. Umiyak siyang tumango. Come, let's go to my office. Dustin knew something was wrong when Jen didn't pick up his call on the third ring. 1:30 na ng hapon at sigurado siyang nasa bahay na ito. Marahil nagbabasa ng libro o kaya'y naglilinis. Lagi nitong dala ang phone kahit pa sa banyo. He sent her a text message asking what she was doing. Nang wala pa ring makuhang response, tinawagan niya ang kasamahan ni Jen sa bookstore. Hi, this is Dustin Shoong, Jen's boyfriend. She's still with you? Sir, wala na, kanina pa. May sumundo sa kanya dito kanina. Melissa ata ang pangalan. Tila may sumuntok sa kanyang sikmura. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Melissa? Opo ata, sir. Maglalunch siya ata. Hindi ba bumalik dyan si Jen? Hindi, sir eh. Nanginginig siyang nagpakawala ng hangin.
Sinabihan ni Dustin ang sariling kumalma. Ano ba ang maaaring gawin ni Melissa? Salamat. Tinapos niyang tawag at sunod tinawagan ang kababata at kaibigan. Dustin! Lumabas ba kayo't kumain ni Jen? Hindi niya mapigil ang talim sa boses. Ang pang-akusa. Why? Did she tell you? I was only doing it for you. She has to know. Now that she knows everything, you can't stop pretending. It's unfair to her, and it's unfair to you. Hayaan mo ang tatay na niya mag-alaga sa kanya. Hindi mo siya responsibilidad. Shut up! Nasaan siya? Hindi ko alam. Tumakbo siya palabas ng building at hindi ko na siya nakita. Hindi na niya kayang marinig pa ang boses ng babae. Pinatay niya ang tawag at tumakbo siya palabas ng opisina. Uy, graduation mo ngayon, di ba? Nagtaas ng tingin si Jen sa babaeng nagsalita. Nakakunot noo sa kanya si engineer. Opo, ma'am. Pero hindi ko pa naman po talaga balak pumunta. Lalo itong napakunot. Nagkaroon ng kulubot sa makinis itong noo. Pero hindi niya sasabihin yun. Paranoid ang ginang sa mga wrinkles. Bakit? Wala kang pera? Dapat sinabi mo sa akin para... Tumawa siya sa mabait na ginang. Napakaprangka talaga nitong magsalita. Parang isang taong kilala niya. Isa po yun sa dahilan, pero okay lang. Gusto ko po kasi talaga magtipid. Pero wala naman po sa akin yung graduation na yun. Ceremonial na lang po yun. Sayang naman, ang tagal mo rin tinapos ang course mo ha. Dapat i-celebrate yun. Labas tayo, libre kita. Hindi na po, ma'am. Oh, si ma'am, ginugulo na naman si Jen. Tigilan niyo na yan, ma'am. Tinatapos niyo na yung payroll namin, no. Tumigil ka. Hindi kita pasasahurin, makita mo. Tumawa silang dalawa. Maaliwala sa bumaling ulit sa kanya si engineer. Asan ba si Gina at ikaw na naman na nandito? Absent pa naman? Tatanggalin ko na yon. Oo nga, ma'am. Tanggalin niyo na yon. Si Jen naman lahat ang gumagawa dito mula nang dumating to. Ilang buwan ka na ba dito, Jen? Magsi 6 months po sa November. Oo, nung pasukan ka dumating ano? Ngayon, tapos ka na ng college. Pwede ka nang mag-full-time ano? Dito ka nalang pumasok ha. Above minimum na agad ang sweldo mo. Huwag ka mag-alala. Kung gusto mo, mag-masters ka na rin. Ay, wag na lang siguro. Baka kasi iwan mo kami kapag may masteral degree ka na. O siya, sige. Ayaw mo talaga mag-clubbing? Disco-disco tayo. Ay ma'am, disco-disco? What a term. 80s na 80s pa yan. Bumunghalit ulit ng tawa si Julius. Hindi na po pero thank you po. O sige na. Huwag kang magpapaligaw dito ha. Walang future yan. Ang sakit niyo naman magsalita, ma'am. Tumawa ulit ang ginang at pumasok na sa opisina nito. Nakangiting binalingan ni Jen ang folder na dala ni Julius. Maagang pinauwi si Jen ni engineer kahit anong tangi niya. Dumating pagkatapos ng lunch si Gina at ito na ang pinatapos ng engineer ng mga ginagawa niya. Sige na. Kung ayaw mo mag-disco, magpahinga ka na lang. Halos lagari ka nitong nakaraang na buwan. Alam ko yan. Naging working student na din ako. Pero maswerte ka pa rin. Nakatapos ka ng 26 ka. Ako 29 na ako nakatapos. Halos sipain na siya nito palabas ng opisina. Nangingiti si Jen habang naglalakad sa kahabaan ng Imelda Avenue. Tama ito, maswerte pa rin siya. Ilang kanto lang ang layo nito sa tinutuluyan niya. Silid lang ang inuupahan niya pero masaya siya doon. Malinis at maaliwalas. Salamat sa part-time job niya at sa scholarship na kanyang nakuha. Nagawa niyang mabuhay ng tama. Simple lang pero okay lang yun sa kanya. Simple lang naman talaga siya noon pa. Naramdaman ng dalaga ang pagpatak ng ilang butil ng ulan sa kanyang muka at kinuha niya ang payong sa bag. Hindi niya napigil ang paglamlam ng mga mata habang nakatitig sa umiiyak na langit. Tumunog ang kanyang cellphone, kinuha niya yon at sumilong sa isang sari-sari store. Erica? Ayaw mo ba talaga mag-celebrate ng graduation mo? Hindi nga, alam mo namang hindi ako mahilig doon. Kailan ka ba bibisita dito? Nagkita na tayo nung 1 linggo. Ba't ba kasi ayaw mong dito na lang ulit tumira sa atin? Erica, alam mo naman diba? Mabuti nang hindi. Alam mo namang maraming galit kay congressman. At isa ako sa mga madaling target. Nakikita pa rin naman tayo. Basta pag may nagtanong, huwag mo sabihin na alam mo kung saan ako nakatira ha. Kung sinusundan naman ako nun di nalaman din nun at nakita ka rin. May punto ito pero tingin ni Jen mas tama pa rin ang desisyon niya. Sige na, huwag ka na makulit. Kita na lang ulit tayo next week.
Sa Cubao na lang ulit siguro para malayo-layo rito sa Kainta. Oo na. Sige na nga, next week ha. Nanatili siyang nakatitig sa itim na sasakyan. Okay, sige, bye. May humintong pulang padyero sa tapat ng tindahan at lumabas ang isang babaeng nababalot ng mga alahas. Jen. Malalaking mata siyang napatitig sa babaeng tila galing sa isang napakalayong bahagi ng buhay niya. Pero gaya ng muling pagbugso ng ulan at hangin, binaha siya ng mga ala-alang pilit niyang kinakalimutan. Auntie Rosana. Hindi niya gustong gawin yun, Jen. Napilitan lang siya. Inatake si Papa nang malaman niyang binenta ko ang lupa kay Congressman. Ginawa niya lahat para bilhin ulit yun sa Papa mo, pero matigas ang ama mo. Matagal nang gusto ni Congressman ang lupang yun para gawing resort. At matagal na rin niyang nakakabangga si Papa dahil sa mga maling ginagawa niya sa lugar namin. Hindi gusto ni Dusty na gamitin ka, Jen. Patawarin mo na nga siya. Alam ko naman po yun. Ilang linggo ko lang pong nakasama si Dustin pero tingin ko, kilala ko na rin po siya. Alam ko pong hindi siya masamang tao. Alam kong masakit din sa kanya yung ginawa niya. Kasi hindi siya ganun. Alam ko pong kung may ibang paraan, hindi niya ginawa yun. Alam ko po yun. Hindi ka galit sa kanya? Nung una po syempre oo, pero hindi rin talaga. Si Dustin, mahal na mahal niya kayo. Yung mga bata, si Sir Greg, mabuti po siya. Ayaw niya na may nakakawawa. Sabi niya, ayaw niya sa mga superheroes. Pero kung tutusin, para na rin siyang superhero sa mga taong natulungan niya. Siguro, hindi totoo ang ibang pinakita niya sa akin, pero yung mga bagay na yon, ang pagmamahal niya sa inyo, ang pagmamahal niya sa ibang tao, sigurado akong totoo ang mga yon. Jen, umiiyak si Rosana Syoong. Sa lahat po ng nangyari, isang bagay po yun sa hindi ko pinagdududahan. Kaya pag iniisip ko yun, hindi ko magawang magalit eh. Kasi alam ko. Kasi nakita ko rin naman. Alam ko rin anong klaseng tao talaga siya. Ay ayoko na lang isipin eh. Ayoko na pong maghinanakit pa. Mabigat po yun sa dibdib. Okay na po. Sabihin niyo po sa kanya, wag na siya mag-alala. Okay na po ako. Matanda na ako. Kaya ko na po to. Jen, bumalik ka na. He needs you. He loves you. He was so out of it when you left. Please. Konsensya lang po yun. Pasabi na lang po na okay na ako. Tingin ko, yun lang din naman po yung gusto niya. Maging okay ako. Kung nagkataon, kung hindi ko nalaman ng totoo, pakiramdam ko mananatili siya sa tabi ko para makabawi sa nagawa niya. Hindi na po kailangan yun. Sige na po, uuwi na po ako. Pero mahal ka talaga niya, Jen. Umiling siya at lalong lumungkot ang kanyang mga ngiti. Umaambon pa rin. Binuksan ni Jen ang payong at naglakad siya sa bangketa. Hilab ang mga mata niya at muli niyang kinusot yun. Ayaw na niyang umiyak. Pero siguro mabuti na rin yun. Mabuti na rin nakausap niya ang isa sa malapit kay Dustin. Closure ika nga. Ngayon, mas makakausap na siya. Hinintay niya ang pagdaan ng isang truck bago siya tumawid. Paglabas ng sasakyan, tumambad sa kanya ang isang nakaparadang SUV sa tapat ng kalye. Natigilan siya. Sa kabila ng lahat ay kinabahan ng dalaga. Para kasing nangyari na yun. Wala sa loob na napatingin siya sa paligid. Maluwang ang kalsada. Wala masyadong dumadaan ng mga sasakyan. Umuulan. Tinitigan niya ang plate number ng SUV. May putik na nakadikit doon. Pinili niyang huwag tumawid. Madilim ng konti dahil sa ulan pero maaga pa. Pero ilang beses na siyang nakarinig ng mga babaeng hinihilang pilit papasok sa mga kotse. Tila wala nang pakialam ang tao ngayon sa iba. Nagmamadaling naglakad si Jen at nakita niyang sumusunod ang SUV. Binilisan niya ang paglalakad. Nang matanaw niya ang 7-Eleven, nakahinga siya ng maluwag. Dun muna siya. Siguro naman ligtas siya ron. May humablot sa kanya mula sa likod. Sumigaw siya at pilit pinukpok ito ng dalang payong. Pero agad natakpan ang kanyang bibig at naagaw nito ang kanyang pamalo. Ganito rin ang nangyari noon.
Pero sino ang gagawa sa kanya nito ngayon? Wala na siyang problema sa mga masasamang tao. Maraming kaaway si Congressman Mondragon at isa siya sa mga madaling target. Wala siyang panahon para sisihin pa ang malas niya o ang mga taong nagdala sa kanya sa mundong ito. Kinagat ni Jen ang palad ng lalaki at tinadyakan. Napasigaw ito at nabitawan siya. Salamat sa Diyos sa mga self-defense classes na kinuha niya nung nakaraan sa school. Ayaw niya sa mga PE pero nagpasalamat siya roon ngayon. May dumating pa na isa pa. Hinagilap niya ang pepper spray sa bag at inisprayan ng mga ito. Tulong! May hubaplot sa balikat niya at lalo siyang sumigaw. May nakita siyang pulis sa kanto at muli niyang kinagat ang palad ng lalaki. Jen, it's me! Tulong! It's me! Samuel! Andito sila! Andito sila! Narinig niyang sigaw na kung sino. Baliw na babaeng yan! Jen, come on, let's go! Hinila siya ni Samuel papunta sa mga pulis. Agad umalerto ang mga pulis nang makita sila. May humahabol sa amin, nandun po sila! Tinuro ni Jen ang mga lalaking humahabol sa kanya. Nakita ng mga ito ang mga pulis at halos naririnig na niya ang malulutong nitong mura. Tumakbo ang mga ito palayo. Napatitig na lang siya kay Samuel. Hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong makausap ito ng maayos. Sinabihan ako ni Congressman Mondragon na matyagan ka dito. Huwag ka mag-alala. Okay na yung report. Ako nang bahala doon. Dodoblihin ko yung mga pulis sa paligid na pinapasukan mo. Pati sa tinutuluyan mo. Para hindi na maulit to. Pasensya na sa nangyari. Napatango na lang ang dalaga. Pinayagan na siyang umalis pagkatapos nun. Hatid na kita. Pasok na. Yeah, I'll explain everything. Get inside, Jen. Padaskol siyang pumasok. Anong ibig sabihin nito? Asik niya pagkasara ng pinto. May 3 pang lalaki sa likod niya at nakilala niya ang mga ito bilang mga bodyguards ni Dustin. Ibig sabihin nito, in love si Dustin sa'yo. Samuel, hindi ako nakikipagbiruan. At akala mo nakikipagbiruan ako? Samuel! Oh, fine. But I'm serious, Jen. He loves you, okay? Sige na, ito na. He's really worried. Alam niyang maraming kaaway si Congressman. Kung siya nakita ka niya, pwede ka ring makita ng iba. He knows he hurt you, and he knows you don't want to see him. He's not himself, Jen. He was really shattered when you left. Pinipilit niya maging okay para na rin sa matanda, pero halatang halata pa rin siya. He hardly leaves the office anymore. Sabi ng assistant niya, halos hindi rin siya kumakain ng tama. We're worried about him. Naiiyak na naman si Jen. Sabihin mo sa kanya okay na ako. Sabihin mo, huwag siyang mag-alala. It's not just about that and you know it. 15 years old pa lang, magkasama na kami. Kilala ko na siya, Jen. At alam ko kilala mo rin siya. Kaya alam ko sa loob mo. Alam mong totoong sinasabi ko. Mahal ka niya. Tuluyan na siyang umiyak. Andito ba siya ngayon sa Manila? I thought you'd never ask. Dinala siya ni Samuel sa isang pamilyar na gusali. Yun ang kondo ng mga ito sa Taguig. He's in his suite. Jen, alam ba niya ang nangyari kanina? No. We report to him every morning. Ikaw ba lagi ang nandito para i-stalk ako? Stalker? Ang pangit pakinggan. This is all your ex fault. And no, hindi ako laging nandito. Palitan kami ni George. Oh, and congratulations on your graduation. Now, I can buy you a gift. Salamat sa lahat. Oh, it's okay. Fix things with Dustin and it'll make all of us happy. Pero syempre, kung ayaw mo, okay rin lang. Nakangiti siyang lumabas ng SUV. Mag-isa siyang sumakay ng elevator paakyat sa palapag ng unit ni Dustin. Binigyan siya ng susi ni Sam, kaya diretsyo siyang nakapasok sa unit ng dating nobyo. Katahimikan at kadiliman ang bumati sa kanya. Nagalangan siyang buksan ng ilaw, pero naisip niyang baka akalain itong may magnanakaw. Pinindot niyang switch, kumalat ang liwanag at tumambad sa kanya ang pamilyar na sala. Wala ito ron. Maingat siyang huminga. Dustin? Walang sumagot, tinungo niya ang kusina. Wala rin ito sa study o sa banyo. Pumasok rin si Jen sa silid ng binata at wala din ito. Pero nasan ito? Natigilan siya. Napalipad ang tingin ng dalaga sa isang hallway. Papunta yun sa 2 guest rooms. Isa roon ay naging silid niya nang lumagi siya rito. Malalaking hakbang niyang tinungo yun.
Alam niyang nasa loob si Dustin bago pa niya tuluyang buksan ang silid. Marahil dahil yon sa presensya nito. Tila may dumadaloy na kuryente sa hangin sa tuwing malapit ang binata. Naaninag niya ang bulto nito sa kama. Even in the darkness, he was imposing. He lay face down on her bed. Walang nagbago sa loob ng silid magmula nang iwan niya ito. Naalala niyang bumili ang binata noon ng mga gamit pambabae para sa kanya. Naroon pa rin lahat ng yun. Naroon pa rin ang hairbrush sa vanity, ang ilang mga ipit and lotion. Naamoy din ni Jen ang pabango niya sa hangin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Nanginginig siyang umupo sa gilid ng kama. He really was beautiful. She sometimes wondered if she just made him up. She touched his chiseled cheeks, his strong jaw, his sensual lips. Nagmulat ito. His dark eyes glinted in the darkened room. Her pulse quickened at the sight of those eyes. So intense, so full of fire. Jen. Pumulupot ang mga daliri nito sa kanyang pulupulsuhan. Hinila siya ni Dustin papunta rito at hinayaan niya. She lay on top of him. Jen. His eyes drifted close. Jen. Dustin. I don't want to wake up. Marahang pinaglandas ni Dustin ang mga daliri sa kanyang pisngi. Malamlam ang mga mata nito sa madilim na silid. Mabibigat. Halos ayaw nitong kumurap habang nakatitig sa kanya. Mahigpit ang yakap nito sa kanyang baywang. Sinigurong walang espasyo sa pagitan ng kanilang mga katawan. Hinaplos ni Jen ang mukha nito. Gising ka. No, I'm not. I always dream of you. It's always like this. I'm sleeping in your room. I'd spray your perfume. I'll breathe your scent. Then you'll come. I say I'm sorry and you'll forgive me. We'll make love again and again, just like we did. And then someone will wake me up. Do you love me? Bilog ba ang mundo? Humihinga ba ako? Asul ba ang langit? Umiikot ba ang mundo sa araw? Nabasag ang tinig nito at nakita niyang namumula ang mga mata ng binata. I love you, but I know I've hurt you. I can't even say sorry to you because I know you will forgive me. And I don't deserve it, so I can only have you like this in my dreams. But I still have to wake up because I don't even deserve to be with you like this, not even in my dreams. Tuluyan na siyang umiyak, mahigpit itong niyakap. Mahal din kita. Mahal din kita. I really don't want to wake up. Gising ka, Dustin. Ano ka ba? Later, I'll wake up later. Let me hold you for a little longer. Pilit niyang itinulak si Dustin upang titigan ito sa mukha. Gising ka. Andito talaga ako. You always say that. Ano ka ba? Itinulak ito ni Jen. Hey! I'll wake up, okay? I just want to stay with you for a little longer. Ang kulit mo. Gising ka nga. Kinurot niya ito sa braso. Ouch! Kita mo na, masakit diba? Ibig sabihin gising ka. That's not true. Nakakaramdam naman talagang ng sakit kahit sa panaginip. Ba't ba ang kulit mo? Tumayo si Jen at tumakbo sa pinto para i-on ang switch ng ilaw. Nasilaw ang binata at napatakip sandali sa mga mata. What the? Gising ka, Dustin. Andito talaga ako. No, it's not. Oo. Hey, I'm back. Si Samuel yon. Pwedeng pumasok? Okay na kayo? Ngumisi si Jen. Si? Samuel? That's me. Am I dreaming? Tumawa ang kaibigan nila. Ba, malay ko sa'yo. Magkasalubong ang maitim nitong kilay. Para itong batang nagtataka kung bakit sumulpot si Mickey Mouse sa isang Superman movie. Samuel was never in my dreams. I heard that. Kasi nga gising ka, andito talaga ako at hinawakan nito magkabila niyang pisngi. Dustin, pwede bang magsimula ulit tayo? God, if this is not a dream, it's too cruel. Totoo ako. At hindi kailanman, alam kong totoo ka ngayon. Kaya Dustin, tingin mo, pwede ba tayo magsimula ulit? You forgive me? Oo, kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Kasi kung hindi tayo uubrang dalawa. I'll forgive myself. I will. In fact, I forgive myself now. Jen, Shh, okay na.
Magsimula ulit tayo, okay lang? Okay. Hi, I'm Jen Diaz. You can call me Jen. Graduate na ako ng Best Psychology. Simple lang ako. Mahilig ako matulog at magbasa ng libro. Gusto ko sanang maging guidance counselor balang araw. So baka kumuha pa ako ng ilang units ng education. Nakangiti ang binata, tila hindi mapigil. Mas simple ang introduction nito. Hi Jen, I'm Dustin Shoong. I'll be your husband someday. Tumawa siya roon at maalab itong hinalikan. Uy, ano ba kaya kayo? Buksan niyo na tong pinto! Umungol si Dustin at sandaling pinutol ang halik. Tumatawa siyang sumiksik sa leg nito. Get lost, Samuel! Binalingan siya nito, may pilyong ngiti sa mga labi. Now, where were we? Tumatawang hinila ulit ni Jen ang lalaki para sa isa pang maalab na halik. At dito na po nagtatapos ang isa na namang love story na pinamagatang No One's Gonna Hurt You Again, na pinagbibidahan ni na Jen at Dustin. Muli ay maraming salamat po sa sumuporta sa istoryang ito. Hanggang sa muli!